Pag-usapan naman natin ngayon ang tinatawag na singular indefinite pronouns. Ito yun, no? Yung mga singular definite pronouns, you have each, everybody, everyone, everything, any, anybody, anyone, somebody, someone, something, one, no one, nobody, nothing, either, neither, another, the other. So, lahat ng mga ito na singular indefinite pronouns, maaaring gamitin na subject. Ito nilagyan ko na subject. Ngayon, mag-a-agree ito sa verbs na, ayan, lagyan natin ng ang pwedeng verbs nito na gamitin. Singular verb syempre, kaya pwede siyang is sa present. Kung past naman, was. Ganun yun. Kasi singular yun eh. So, ito, present. Ito, past. Ayan. So, ano pa ang mga pwede? Pwede siyang has. Pwedeng had. Past rin yan. Present ito. Pwede siyang did. Das muna. Kasi present. Pwedeng das. At pwedeng did. Ano pa ang pwede? Pwede pa rito yung mga tinatawag nating S form of the verb. O, in other words, ito ang tinatawag na third person present singular form. Ayan. Kaya kapag nakita nyo yan, gawin subject. Halimbawa, each of you brings a lunchbox. Diba ito yung third person present singular form or S form of the verb. Pwede naman na each has a lunchbox. Ito yung singular verb. Pwede naman siyang each of you, of them, is there. So, ayan. Nandyan rin yung is. Each does his or her work. Ito yun, does. Dito, kasi each yan, yung reference niya, maaring his or her. Hindi siya pwedeng there. Hindi pwede. Wrong ito kapag ginamit niyong there. No? Tama dapat his or her. So, yun lamang. Lahat ng mga ito, each lamang ginamit ko. Pero lahat ng ito, it goes with this subject-verb agreement. Pwede rin naman na yesterday, each of them was late. So, ayan yung was. Diba? Hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod, watch and follow for more videos like this. At kung inaakala nyo nakakatulong sa kapwa Pilipino, please share.